You're watching ETVN Philippines. Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang araw po para sa ating lahat na mga sumusubaybay sa ating himpilan, Emmanuel TV Network. We all believe that Jesus Christ is God. We all believe in the Trinity. So that so much more is the thing that will make you stay and make you continue on with faith. Ito po ang katotohanan ng ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pagsama hanggang sa mga susunod po nating pagtatanghal. Ako po si Brother Marco, si Evangelista, na lagi pong nagpapaalala at nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. Purihin ang Panginoon. Muli, sa isang pagkakataon, ako po'y samahan ninyo upang pag-aralan ang ating pananampalataya dito po sa ating programang Defend the Faith ng Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. Alam po ninyo, malugod nating tinatanggap yung iba't ibang mga tanong ng ating mga taga-subaybay dito po sa ETVN. Kaya kung meron mo kayong mga tanong, dito sa ating channel, pwede naman po ninyong ilagay sa comment section para ho sa mga susunod ay siya naman po nating tutugunan. So ang unang nais kong bigyan ng atensyon, nakatawag po ng aking pansin, yung tanong na, can a person truly be a Catholic if he or she is baptized but does not live a Catholic lifestyle? Pwede po bang ang isang tao ay maging totoong Katoliko? Maging totoong Katoliko sapagkat siya binyagan, pero hindi po niya hindi niya po pinapairal sa kanyang buhay ang pagiging Katoliko. Yun yung Catholic lifestyle. Kasi marami pong ganun, Katoliko sa tawag, Katoliko sa pangalan kasi bininyagan, pero hindi practicing Catholic. Catholic lang. So para ho mas maging maganda yung ating pag-aaral this video, maganda po sagutin natin hindi galing sa opinion natin, kundi galing po sa banal na kasulatan at ganun din po sa official teaching ng ating Santa Iglesia, which is the Catechism of the Catholic Church. So pag tiningnan po natin yung tanong na ito, kung maaari bang sabing totoong Katoliko, pero yung lifestyle niya ay hindi naman talaga umiiral yung pagiging Katoliko. Sabi po ng aklat ng Juan, 1 John chapter 4 verse 6. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. 1 John chapter 4 verse 6. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Ano pong ibig sabihin ng ating binasa? Kung tayo po ay tunay na Katoliko at yung ating lifestyle ay hindi bilang isang Katoliko, tayo po yung tinutukoy dito sa sulat ni Apostol Juan. Ang dapat sa tunay na mananampalataya ay kumikilala sa Diyos. Baka sabihin naman ng iba, kumikilala ako. Pero ang sabi po dito, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Nakuha niyo po yung punto? Naniniwala naman ako, pero hindi ka nakikinig. Ano ang pinakamagandang halimbawa dyan? Di po ba pinag-usapan natin ng mga nakaraang pagtatanggal natin yung 10 Commandments? Maliwanag po sa utos ng Diyos. Iyong igalang, i-observe ang araw ng pangilin.
Ang kaso, pagdating ng araw ng linggo, di mo naman ino-observe iyon. But you are a Catholic, sumasampalataya ka, pero hindi ka nakikinig. Iyong obserbahan ang pasasalamat sa Diyos sa araw ng linggo. Yun ang itinakda eh. Naniniwala kang may Diyos, sinasabi mong ikaw ay sumasampalatayang may Diyos, pero hindi ka nakikinig. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, uulitin ko pong muli, dito po sa sulat ni Apostol San Juan, ngunit tayo'y sa Diyos, kung kumikilala sa Diyos, nakikinig sa atin. Ngunit ang hindi nakikinig, wala pong totoong Diyos. Wala sa Kanya ang espiritu ng katotohanan, nasa Kanya ang espiritu ng kamalian. Remember, make it holy the Sabbath day. Pero pag araw ng linggo, may ibang pagkakataon, nagpupunta ka sa mga kaibigan, bahay ng kaibigan, sa mga mall, nakakapag-gimmick, pero pagdating sa araw ng pagsisimba, ay hindi mo nagagawa. Meron kang pananampalataya, pero hindi ka nakikinig. So mga ginigiliw na taga-subaybay, tingnan po natin ang bahagi ng Catechism of the Catholic Church, number 892. Ano po ang sabi? Ang pagtulong ng Diyos ay ipinagkakalob din sa mga kahalili ng mga apostol. Kung nagtuturo na kasama ng kahalili ni Pedro at sa natatanging paraang kaisa ng obispo ng Roma, pastol ng buong iglesia. Kahit na hindi sa isang definasyon infallible at di nahahayag sa paraang definitibo sa kanilang tungkulin ng magisteryo ordinaryo ng isang pagtuturo na tungo sa isang lalong mauunawa ang paliwanag ng pahayag ng Diyos sa mga bagay na ukol sa pananampalataya at mga kaugalian. Ang ganitong pagtuturong ordinaryo, ang mga binyagan ay dapat sumunod ng may espiritu ng pagtalimang relihiyoso na bagamat kaiba sa pagtanggap ng pananampalataya ay isang susog niyon. Ano po ang inulit ng ating Catechism of the Catholic Church? Kailangan po ay marunong tayong makinig. Kaya nga po sa bahagi ng Hebreo chapter 11 verse 6 ay ganito po ang ating mababasa. 11 verse 6 ng Hebreo. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. You're watching ETVN Philippines. Ang problema po, paano natin mahahanap ang Panginoon? Naniniwala tayo may Panginoon, pero sa takdang araw na dapat ibinibigay natin sa Panginoon, nawawala po tayo. Ang liwanag po ng binasa natin sa Hebreo 11, kailangang hanapin natin ang Panginoon. Kaya ito rin yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Hanapin natin ang Panginoon. Kung ikaw ay Katoliko, kailangang i-observe mo ang pagiging Katoliko. Yung lifestyle mo is truly a Catholic. Yung araw ng linggo, i-observe natin magsimba. Actually, yung mga sacramental, hindi na nga yan mandatory. Pero kung ikaw ay totoong Katoliko, i-observe. Katulad ngayon, tayo'y nasa buwan ng Santo Rosario, buwan ng Oktubre, no? Magrosaryo po tayo. Ini-encourage tayo. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, lagi po nating tatandaan ang mahigpit na tagubilin ng banal na kasulatan sa Hebreo 10:25.
Hebreo chapter 10, verse 25. Ang sabi po, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. O ano ang sabi ng Biblia? Huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Ano yung pagtitipon na yan? Katulad po ng ginawa ng mga apostol. Sa unang isang linggo, nagpipira-piraso ng tinapay. Ano po yon? Celebration of the Holy Eucharist. Kung kiniklaim mo that you are a Catholic, huwag po ninyong lalagpasan ang araw ng linggo para hindi dumalo ng banal na selebrasyon ng Eucharistia. Ang naniniwalang totoo na may Diyos ay nakikinig ng totoo. Yan po ang tinuturo sa atin. Kaya dun sa tanong, kung ikaw ay isang Katoliko pero ang lifestyle mo hindi Katoliko, you're not a Catholic. Catholic ka lang by name. Pero dun sa tunay na diwa, hindi ka Katoliko. Anong ibig nating bigyang diin dito, mga minamahal kong taga-subaybay? Yan po ang madalas na sakit. Ako po personal, may mga nakikilala ako, no? Sabi nila sa akin, Brother Marco, naniniwala naman ako ng Diyos may Diyos, pero hindi nagsisimba paglinggo. So ito po, paulit-ulit nating i-remind sa lahat. Tandaan po natin on the other hand, na kung meron tayong faith, pero hindi natin nilalagay sa tamang practice. In other words, tayo po ay nagkukulang ng charity, ng pag-ibig sa Diyos. Kapag hindi ka nagsisimba, kulang ng pag-ibig sa Diyos iyan. Hindi sapat yung sabihin mong naniniwala ka at sumasampalataya ka lang. Pag tiningnan po natin ang unang aklat ng Korinto, chapter 13, verse 2, ganito ang sabi, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. So mga ginigiliw na taga-subaybay, saan nakaugat ang paniniwala natin sa Diyos? Nakaugat sa pag-ibig. Nakaugat sa pag-ibig. Kung sinasabi nating naniniwala tayo sa Diyos, ngunit kinakaligtaan natin ang tamang observance ng banal na araw, the Sabbath day, araw ng linggo, hindi po tayo totoo. Hindi tayo nagsasabi ng totoo. At kapag tayo'y nasa panig ng kawalang katotohanan, ito po ang sinabi sa sulat o sa Ebanghelyo ni Juan chapter 8, verse 44. Si Satanas ang inyong ama sapagkat siya ang ama ng kasinungalingan. Naniniwala kang may Panginoon, naniniwala kang may Diyos, ngunit kinakaligtaan mong makinig sa kanyang utos. Gawin mong banal ang araw ng pamamahinga, ang araw ng linggo, ang pagsisimba. Ang akin pong itinatagubilin sa inyo ay pagmamalasakit, pagmamahal ng isang kapanalig, ng isang kapatid na nagpapaalala kung totoong mahal natin ang Diyos, kung totoong tayo'y kaanib ng katawan ni Kristo, kung kailangan nating kumain araw-araw to sustain our body, araw po ng linggo, dapat tayong magsimba to sustain our spirit. Palakasin natin ang ating espiritu, hindi lamang ang ating katawan. Sabi po ng Catechism of the Catholic Church, number 1821, number 1821, kung atin pong babasahin mismo, ang official teaching ng ating simbahan, Catechism of the Catholic Church, number 1821.
18:21 ay ganito po ang ating mababasa o ang ating matutunghayan. 18:21. Kaya nga, maaari nating naisin ang kaluwalhatian sa langit na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya at tinutupad ang Kanyang kalooban. Sa lahat ng pagkakataon, ang bawat isa ay dapat umasa sa biyaya ng Diyos na manatili hanggang wakas. At tamuhin ang ligaya sa langit bilang walang hanggang gantimpala ng Diyos, pakundangan sa mabubuting gawa na tinupad sa tulong ng grasya ni Kristo. Taglay ang pag-asa, isinasamo ng iglesia na ang lahat ng tao ay maligtas, umaasang pumasok sa kaluwalhatian sa langit sa pakikiisa kay Kristo na kanyang esposo. Can a person truly be a Catholic, pero ang kanyang lifestyle ay taliwas? Hindi po siya ganap na totoong nagmamahal sa Diyos. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating palatuntunang Defend the Faith. Ako po si Brother Marco C. Evangelista, laging nagpapaalalang ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.